Ako si Su Chunhua. 5 taon na ang nakakaraan. Ang buo kong pamilya ay sinalanta ng isang hindi kilalang lalaking nakasuot ng itim. Noong araw na iyon, bumuhos din ang ganito katinding ulan. Bilis, tumakas ka. Inay. At dahil nakaligtas ako sa panganib, ginamit ko ang pangalang Maylin. Pagkatapos, nailigtas ako ng Panginoon ng Dark Factory. Pumasok ako sa Dark Factory at naging isang bihasang tauhan. Tiniis ko ang lahat ng hirap para sa pagdating ng tamang panahon kung kailan mapaparusahan ko na ang aking kaaway. Nanalo si Maylin. Pumunta ka agad sa Panginoon para tanggapin ang misyon ng Dark Factory. Nagbibigay pugay si Maylin sa Panginoon. Narito po ako para sa inyong utos para sa misyong ito. Inuutusan kita na magpanggap bilang isang dilag mula sa Xi'an para makapasok sa palasyo at kumuha ng mahahalagang impormasyon. Sa palasyo, sa wakas ay may pagkakataon na para makamit ko ang katarungan. Murong Jinghe, pagbabayarin kita sa lahat ng ginawa mo. Masusunod ang utos niyo, Panginoon. Gagawin ni Maylin ang lahat ng makakaya? Sa paglalakbay na ito, bawal magdala ng anumang sandata sa palasyo. Kaya ibibigay ko sa iyo ang isang espesyal na kagamitan para protektahan ang iyong sarili. Ang alpiler na ito ay gawa sa matigas na bakal. Sobrang talas nito at kayang tumapos ng buhay sa isang iglap. Salamat sa alpiler, Panginoon. Hindi ko po kayo bibiguin. Ang matinding sakit na dinanas ko ay dapat na ring wakasan. Narito na sina Prinsipe Jingbei Murong Jinghe. Siya nga, ang nag-iisang nanira sa pamilya ko. Ang sakitin na iyan, na madalang makita, bakit kaya narito siya ngayon? Ang lalaking iyon na mahilig sa babae, natural na naaakit siya ng halimuyak ng mga magaganda. Mahilig si Murong Jinghe sa babae. Kung ganoon, magiging madali lang ito. Pagpupugay po sa inyo, mahal na hari. Ang mga ito po ay ang inaalay namin mula sa Xi'an na mga magagandang babae upang pagpilian ng inyong maharlikang pamilya. Hayaan nating unang pumili si Crown Prince. Salamat po, Ama. Kapag si Crown Prince ang pumili sa akin, matatapos ko man ang misyon ko sa palasyo, hindi naman ako makakapagbantay sa tabi ni Murong Jinghe para makapaghiganti. Pagdating sa pagpili ng magagandang babae, ako ang pinaka-eksperto. Mabuting ako na muna ang maunang pumili. Kahit kailan talaga ay napakadelikado mo, aking kapatid. Maputi nga at maganda, pero sayang dahil masyadong tulala ang kanyang mga mata. Walang kwenta. May magandang hubog ng katawan, pero nakakalungkot na peke lang ang lahat. Nakakabagot. Heto na ang pagkakataon ko. Siya? Mukhang lampas siya sa inaasahan ko. Murong Jinghe, 5 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay nagkita na rin tayo. Mahal na prinsipe, hayaan mong paglingkuran po kita ng maigi. Masyado ka namang nagmamadali. Nagmamadali akong tapusin ka. Pasensya na po kung medyo lampa ako. Hindi ko po matanggal ang sinturon ng mahal na prinsipe. Marunong ding maglaro ang magandang dilag, pero mukhang baguhan ka pa. Hayaan mong turuan kita kung paano ito laruin para mas maging masaya. Marami na kayong naging karanasan,
at hindi ako makakasabay doon. Sumasagot ka pa talaga. Subalit, Masyadong maluwag ang pagkakatali. natatakot lang po ako na baka masaktan ang mahal na prinsipe. Ngayong araw, ipapalasap ko po sa inyo ang tindi ng hapdi ng parusa. Itong sakit na tila tinutusok ang puso ko. Bakit ang lupit mo, mahal ko? Gusto mo ba talaga akong tapusin? Napakarami mong kasalanan, napakarami mong kaaway, at isa na ako sa kanila. Magbayad ka na. Ano ito? Shuang Sigu. Mahal na prinsipe. Para mapabagsak kayo ng prinsipe heredero, nilagyan niya kayo ng shuang sigu. Mabuti na lang at ang pangunahing lason ay nakuha ko na. Ang lasong ito ay pumapasok kapag may sugat. Nasa loob mo na ang Shuang Sigu, kaya ngayon, hindi mo na ako pwedeng saktan. Mula ngayon, mabubuhay ka lang hanggang buhay ako, at mawawala ka rin kapag nawala ako. Ang ibig mong sabihin? Kung sakaling mawala ako, ay mawawala ka rin. Matalino ka talaga, mahal ko. Handa ka talagang ubusin ako, kahit na itaya mo pa ang sarili mong buhay. Isang buhay kapalit ng isa pa, hindi na rin ako dehado. Murong Jinghe, talagang nakuha mo pang makipaglandian sa mababang babaeng iyan. Nakikita mo pa ba na narito ang mapapangasawa mo? Mapapangasawa? Ngayong araw na ito, ay tatapusin ko ang walang hiyang babaeng ito. Mukhang nagsiselos na si Lumei. Marunong pala siyang gumamit ng acupressure para protektahan ang mapapangasawa niya. Mukhang mahalaga siya kay Murong Jinghe. Kaya ko namang hatiin ang atensyon ko. Ikaw ang Ehuang, at ngayong gabi, hahayaan ko siyang maging nuying. Tama nga ang mga sabi-sabi tungkol sa kaniya. Talagang walang pakundangan sa kamunduhan. Talagang itutulad mo ako sa mababang babaeng iyan? Ayaw mo na nga akong lapitan, tapos hahadlangan mo pa ang paglilibang ko sa ibang babae? Kung ganoon, itigil na natin ang kasal natin. Ikaw, Napakalalim at mapanganib ng taong ito. Huwag mong subukang mawala. Ngayon, nasa ilalim ka na ng kontrol ko. At balak mo pang saktan ang sarili mo. Bastos, wala kang pinipiling babae. Umaarte lang siya para ipakita kay Muye Luame. Pinapayuhan kita, huwag mo akong hamunin. Dahil kung hindi, ngayon din ay gagawan kita ng masama. Naintindihan mo ba? Kumindat ka kung oo. Huwag mo akong hintaying magtanong pa ng pangalawang beses. Kailangan ko munang magkunwaring susunod sa kanya. Hihintayin ko lang na makagalaw ako uli bago ako gumawa ng plano. Magandang binibini. Masyado kang malikot. Magsalita ka. Bakit mo gusto akong tapusin? 5 taon na ang nakakalipas, bayan ng Wanan. Ikaw ang nagpahamak sa buong pamilya ng pamilyang Su. Kung ganoon, ikaw pala ang naiwang anak ng pamilyang Su, pero sayang, dahil maling tao ang hinahanap mo. Hindi naman ako perpektong tao, pero ang ganoon kasamang gawain ay hindi ko kailangang gawin ng personal. Nung naging madugo ang nangyari sa mga magulang ko, nakuha ko mismo doon ang token na may nakaukit mong pangalan. 5 taon na ang nakalipas, totoong nawalan ako ng isang token. Napakagandang palusot ng nawala. Noong taong iyon ay malubha ang sugat ko. Buti na lang at tinulungan ako ng pamilyang Su. Pero hindi ko inaasahan na, dahil sa kagustuhan ng mga kaaway ko na ubusin ang lahat,
ay kinuha nila ang buhay ng buong pamilya mo. Sa tingin mo ba sa kakaunting salitang iyan, ay papaniwalain mo ako? Bakit? Sa tingin mo ba ay 3 taong gulang lang ako? Pagkalipas ng 3 araw, ipapaalam ko sa iyo kung sino ang tunay mong kaaway. Mahal na prinsipe, kumain po muna kayo. Sabi niya, isasama niya ako para harapin ang kaaway ko. Hindi ko akalaing si Crown Prince iyon. Pinapunta mo ako rito, hindi para lang panoorin kang makipaglaro sa magandang babaeng iyan, di ba? Hindi ko alam kung natatandaan pa ni Koyang Prinsipe. Nasa ganitong araw, eksaktong 5 taon na ang nakararaan. Ako ay hinarang at pinagtangkaan sa wanan. Muntik na akong mawala noon. Kung hindi dahil sa swerte, hindi ako makakapunta dito ngayon para makipag-inuman kay Koyang Prinsipe. Lalo na ang may magandang babae pa sa tabi ko. 5 taon na ang nakararaan. Totoo pa lang may nagtangkang saktan siya at malubha ang naging sugat niya. May nangyari palang ganoon? Matagal na panahon na ang nakalipas. Hindi ko na talaga iyan maalala. Pero ang mahalaga ngayon, si mahal na kapatid ay ligtas at malaya. Mukhang nababalisa na si Crown Prince. Hindi mo ba nakikitang wala ng laman ang baso ni Koyang Prinsipe? Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Opo. Wag na. Hayaan mong ang mga tauhan ko na lang ang gumawa niyan. Ang tattoo na ito. Eksaktong kapareho noong tattoo. Ng taong nagparusa sa pamilya ko 5 taon na ang nakalilipas. Anong ginagawa mo? Sino ba ang tinitingnan mo at tulala ka? Hindi mo na nga mahawakan ng maayos ang baso. Ipaghanda mo ako ng alak. Pasensya na po dahil napakalampa ko. Patawarin niyo po ako, Kuya Wei. Lilinisin ko na po agad ito. Hindi ko kayang makita na ang babae ko ay naglilinis ng kamay ng ibang lalaki. Koyang Prinsipe, hindi mo naman siguro ikagagalit kung paaalisin ko siya? Ngayon alam mo na kung sino ang tunay na kriminal, di ba? Ang tattoo na ito? Ang hinding-hindi ko ito malilimutan habang buhay. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Kung ang mahal na prinsipe nga ang nanakit sa pamilya ko, ang utang na ito, ay oras na para singilin sa kanya. May mga nakikinig sa paligid. Pinabantayan tayo ng prinsipe, kaya huwag mong isiping makaalis ka sa tabi ko kahit isang hakbang. 5 taon na akong naghihintay. At kapag pinatagal pa ito, ang mga magulang ko at kapatid ko, paano sila makakapahinga ng may katahimikan? Ang mga palasyo ng prinsipe na bantay ay mas marami kaysa sa iniisip mo. Kapag pumunta ka doon, mawawala ang buhay mo. Nag-uumpisa na ang bisa ng lason. Ang lasong ito ay kailangang dumaan sa pagsasama ng 3 beses para mawala. Kapag nawala na ang lason, tutulungan kitang tapusin ang prinsipe at ipaghihiganti kita. Ang babaeng ito, bakit niya nagagawang guluhin ang ganito ang puso ko?
Napakasakit. Tinitiyak ko sa iyo, tutulungan kita. Natapusin ang prinsipe para makapaghiganti ka. Ang mga taong ito, na mahilig sa laro ng kapangyarihan, ay puno ng misteryo at hindi mahuhulaan. Hindi sila dapat pagkatiwalaan. Si Muyel Wamei ay nakipag-alyansa na sa prinsipe. Kaya naman pala gusto na niyang umatras sa kasal. Ang mahal kong Luomei? Hindi ba't gustong-gusto mo noon? Si Murong Jinghe? Dati, tinitingala talaga siyang parang isang bituin. Pero mula nang mapinsala ang katawan niya, naging isang wala siyang kwenta at babaerong lalaki. Paano niya mahihigitan ng kamahalan? Nasira ang katawan niya? Inimbita ako ni Murong Jinghe ngayong araw para uminom at nagtatanong tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakararaan. Posible kayang alam na niyang ako ang nag-utos na saktan siya? Huwag kayong mag-alala, mahal na prinsipe. Ang Murong Jinghe sa kasalukuyan ay isa lamang babaerong walang silbi. Babantayan ko siya para sa iyo. At kapag may kakaiba siyang kilos, sasabihan ko agad ang kamahalan. Sino yan? Hali kayo rito. May nanghihimasok. Balak mo pang tumakas? Hinto. Mahal na prinsipe, may sugat po kayo. Nasa panganib si Maylin. Ang babaeng iyon, tiyak na sumugod siya para maghiganti. Hindi siya maaaring mapahamak. Pumunta tayo sa silangang palasyo. Masusunod po. Nagawa mo akong pagtangkaan, tila hindi mo na pinahahalagahan ang buhay mo. Ibigay mo sa akin ang utak sa likod nito, at baka sakaling hayaan kitang makaalis ng buo ang iyong katawan. Crown Prince, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Dakpin siya at piliting magsalita. Paniguradong aamin siya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Sige, simulan na. Dakpin ang kriminal. Ang anyong iyon, kamukha ng amo ng Dark Factory. Dapat lang kitang igapos at ikulong sa aking silid. Murong Jinghe, hinarangan niya ang patalim para sa akin. Sumama ka sa akin. Habulin sila. Ibalik niyo sa akin ang aking ina. Ibalik niyo siya sa akin. Ina ko. Huwag niyo siyang lalapitan. Ina. Anong gagawin mo? Ano pa ba sa tingin mo? Siyempre gagamutin ko ang mga sugat mo. Dahil kapag hindi mo ito ginamot agad, ay mawawalan ka na ng maraming dugo. Binibini, busy ka ba? Ayos lang ba ang pananatili mo rito? Opo, maayos po. Salamat po talaga sa pagpapatuloy sa amin.
Walang anuman, Binibini. Maraming mga kriminal sa bundok nitong mga nakaraang araw. Hindi madali ang pinagdaraanan ninyong mag-asawa. Naku, nagkakamali po kayo? Hindi ko po siya asawa. Kapatid ko po siya. Pasensya ka na, Binibini. Malabo na kasi ang paningin ko. Kung ganoon, Binibini, sa ganda mong iyan, may naghihintay na bang pamilya para sa iyo? Wala pa po. Mabuti kung ganoon. Ang pamangkin ko na si Huzi ay isang mabuting binata. Ate, oras na para uminom ng gamot ang kuya ko. Mauuna na po ako. Binibini, magkita kayong dalawa balang araw ha? Nasira na ang daloy ng enerhiya niya. Tapos ang lason sa akin ay nailipat din sa kanya. Talagang lalong lumalala ang kalagayan niya. May lagnat na naman siya. Hindi pa tayo nakakapaningil sa mga may sala. Hindi ka maaaring mawala ng ganito na lang. Walang silbi ang normal na pagpapainom ng gamot? Dahil sa oras na ito, wala na siyang lakas para lumunok. Sinalo mo ang saksak para sa akin? Ituring mo na lang itong kabayaran sa utang na loob ko. Ang taong ito, parang aso kong kumilos. Ayos ka lang ba? Ano nang lagay mo? Hindi man ako natapos ng guwardyang iyon. Parang matatapos naman ako sa lakas ng sampal mo. Isang prinsipe na katulad mo, mapapahamak dahil sa isang sampal ko? Buti na lang at may dalawa pang pagkakataon para maalis ang sumpang ito. Kung hindi, baka wala na ako sa mundong ito dahil sa'yo. Anong pinagsasabi mo? Bakit? Parang hindi mo pa nasubukan. Bakit namumula ang mukha mo? Ako ang pamangkin ni Tia Wang, si Linho. Nabalitaan kong napahamak ang iyong kuya, kaya nagdala ako ng mga halamang gamot at pati na rin ilang prutas para sa inyong magkapatid. Kuya? Magkapatid? Maraming salamat. Salamat sa tulong, Kuya Linho po. Walang anuman. Ako pa, marami akong lakas. Kaya sa susunod, kung kailangan nyo ng tulong, tawagin nyo lang ako. Huwag na. Hindi na kailangan. Mauna na po ako. Ang lalaking iyon na punong-puno ng muscles at bastos, siya pa talaga ang nagustuhan mo. Imposible naman na, balak mong sumama sa kanya pa uwi? Ang lalaking iyon ay maitim gaya ng putik? Bakit nung nakita mo siya, ay napakangiti mo ng ganyan? Hindi ba mas guwapo ako kaysa sa lalaking iyon? Mahal na hari, ano na naman po ang pinagsasabi ninyo? Oo nga, ano ba itong mga sinasabi ko? Imposible namang magsiselos ako sa kanya. Bakit ang pangangatawan ni Murong Jinghe ay kaparehong-kapareho ng pinuno ng sekretong pabrika? Ikaw, bakit mo ako iniligtas? Dahil sa lason sa loob natin, kapag nawala ka, hindi rin ako mabubuhay. At isa pa, ang mga magulang mo ang nagligtas sa buhay ko. Iyon lang ba talaga? Kung hindi iyon, ano pa? Sa tingin mo ba, ano pa ang ibang dahilan? Siguro, hindi lang iyon. Huwag kang aalis. Ang taong ito? Bakit biglang nagbago ang ugali? Huwag kang gumalaw. Maylin, masyadong maraming lihim ang lalaking ito. Hindi mo dapat ibigay ang puso mo. Siguro, matagal na niyang ginugulo ang puso ko. Siguro ngayong araw ko lang ito napagtanto. Lagot,
Hindi ko mapigilan ang sarili ko dahil sa lasong ito. Matatapos ito pagkatapos ng 3 beses na pagsasama. At ang pagkakataong ito ang gagamitin ko para bayaran ang pagliligtas mo sa akin. Limang taon na ang nakakalipas. Bakit gusto kang tapusin ng prinsipe? Ang aking ina, kahit na may mababang posisyon, ay paborito ng hari. At nagkaroon pa siya ng isang mahusay at tanyag na anak sa digmaan. Natatakot ang reyna sa kanya at noong mismong kaarawan niya, nawala siya dahil sa isang basong lason. Matapos iyon, natakot ang prinsipe na baka kunin ko ang pwesto niya. Kaya nagplano siyang tapusin ako. Iniligtas ako ng iyong pamilya, pero sa huli, nadawit ko pa sila. Ang plaka ko, nawala ko rin noong oras na iyon. Bilis, umalis ka na. Huwag mo na kaming alalahanin. Umalis ka na. Kahit na mapalad akong hindi nawala, nasira naman ang aking buong katawan. Para makaligtas, napilitan akong magkunwari bilang isang walang kwentang lasenggo habang gumagawa ng bagong plano. Sa hilig mong maglaro? Ilang babae na kaya ang dumaan sa iyo? Pangako, ikaw ang una. Kapangyarihan lang ang mahalaga sa prinsipe? At wala siyang pakialam sa buhay ng tao? Hindi lang niya pinahamak ang iyong ina, pati ang buong pamilya ko ay dinamay niya. Magtiwala ka sa akin? Sisiguraduhin kong pagbabayarin natin sila. Hindi. Dapat tayong dalawa. Magkasama nating gawin ito. Maylene, poprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Patawad po, dahil hindi ako agad nakarating upang protektahan kayo. Handa po akong tumanggap ng parusa, mahal na prinsipe. Huli man. O hindi. Tama na. Bumalik na tayo sa mansyon. Mahigpit ang seguridad sa palasyo ng prinsipe. Hindi ganoon kadaling tapusin ang buhay niya. Kailangan muna nating pag-isipang mabuti ang ating mga plano upang masigurado ang ating tagumpay. Kailan naman tayo magkakaroon ng pagkakataon? Kapag ikinasal na ang prinsipe, ang mga bantay sa kanyang silid ay mababawasan ng kalahati kaysa sa normal. Kung hindi ako nagkakamali, hindi na ito magtatagal. Ikakasal na siya kay Muye Luomei. Inutos na ng mahal na hari ang kasalan. Ang prinsipe at si Muya Luomei ay ikakasal na sa loob ng 3 araw. Gaya ng inaasahan. Ibig sabihin, sinadya mo talagang pilitin si Muye Luomei na umatras sa inyong kasunduan para lumapit siya sa prinsipe? Dati pa man ay gusto na niyang kumalas sa aming pangako, ngunit inaalala niya lang ang sasabihin ng iba. Ang ginawa ko lang ay bigyan siya ng dahilan. Ito ang bahagi ng palasyo ng prinsipe, Nanbaya, kung saan pinakamahina ang seguridad. Kailangan natin ng isang mahusay na eksperto upang pumasok at isagawa ang plano. Ako na ang gagawa. Hindi maaari. Hindi kita hahayaang sumugal sa panganib na iyan. Para sa aking matinding paghihiganti, ako mismo ang gagawa nito. Kaya huwag mo na akong pigilan. Sige. Magpapadala ako ng isang grupo ng magagaling upang tulungan ka. Pero kailangan mong ipangako sa akin na hindi mo ilalagay ang sarili mo sa matinding kapahamakan. Kung mabigo man ang unang plano, itong kakaiba at matinding lason ang siguradong magsisilbing katapusan para sa kanya. At kapag naipaghiganti ko na ang lahat, samahan mo akong mamasyal sa gitna ng mga bulaklak at malasahan ang saya ng simpleng buhay. Sige, ipinapangako ko iyan sa iyo. Miss, sa wakas ay mapapangasawa niyo na ang mahal na prinsipe. Ang posisyon ng reyna ay para lamang sa taong may hawak ng kapangyarihan. Sino ang hari? Isa lamang siyang piyesa sa chessboard at ang tunay na nagpapatakbo ng laro ay walang iba kundi ako. Tanggapin niyo po itong cake para sa kasal, mahal na bride.
Sana ay maging maligaya ang pagsasama niyo ng prinsipe at tumanda kayong magkasama. Magaling ang sinabi mo. Dapat kang bigyan ng gantimpala. Salamat po, mahal na prinsesa. Miss, Nagsimula na ang tamang oras, maaari na pong sumakay ang bride sa karwahe. Luomei, sa wakas ay pwede na tayong magkasama ng malaya. Kapag naluklok na ako sa trono, sisiguraduhin kong ikaw ang una, uunahin kong tapusin si Murong Jinghe. Luomei, ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo naman siguro iniisip pa rin ang talunang iyon, di ba? Ikaw? Nasaan si Luomei? Inutusan ka ba ni Murong Jinghe na itumba ako? Wala siyang kinalaman dito. Su ang apelido ko. Laban nating dalawa ito. Pinabayaan kita na mabuhay pa ng 5 taon, pero ngayong araw na ang katapusan mo. May natitira pa palang buhay sa pamilyang Su? Mga wala talagang silbi ang mga tauhang iyon. Tumigil ka na sa pagsasalita. Akala mo ba talaga ay magagawa mong akong tapusin ng ganoon lang? Darating na ang mga guwardiya, wala ka nang matatakasan. Harangin niyo ang mga Crown Prince na bantay. Gagawin natin ang lahat. Mapangalagaan lang ang kaligtasan ni Maylin. Masusunod po. Huwag ka nang maghintay. Walang darating para iligtas ka. Naghanda na ako. Puno ng mga bitag ang aking kwarto. Kapag wala na ako, gagana ang mga bitag at hindi ka rin makakatakas. Ngayon, mayroon na akong taong gustong protektahan. Gusto kong mabuhay. At wala kang pakialam sa mangyayari sa akin. Ngayong araw, kailangang matapos na ang lahat sa iyo. Sino ang mag-aakalang mawawala ako sa mga kamay mo? Tatay. Nanay. Kapatid. Sa wakas ay naipaghiganti ko na kayo. Sila ang mga tauhan ni Murong Jinghe. Kailangan ko nang makahanap ng lugar para magamot ang sugat ko. Murong Jinghe, dumating ka rin sa wakas. Maylin, sa wakas ay nahuli rin kita. Bakit ikaw? General. General. General, gising po. General. General, nahulog po tayo sa patibong. Gagawan ng masama ni Murong Jinghe si Crown Prince Tara na po at iligtas ang mahal na prinsipe? Hangal. Tapos na ang oras ni Crown Prince, dapat na tayong lumipat kay Murong Jinghe. Kung ganoon, Hulihin muna si Maylin. Ang masamang babaeng iyon, mabuti na lang at noong araw na nakipaghiwalay ako kay Murong Jinghe ay naghanda na ako ng plano. Ngayon, maaari ko nang kopyahin ang kanyang lumang tatak at gumawa ng huwad na kasunduan sa kasal. Wala na si Crown Prince. At ikaw na isang hamak na tauhan lang ay wala nang silbi. Inutusan ako ni Murong Jinghe na tapusin ka na. Inutusan ako ni Murong Jinghe na tapusin ang buhay mo. Bitawan mo ako. Sinabi mong si Murong Jinghe ang nag-utos sa iyo? Nagsisinungaling ka lang?
Sa tingin mo ba ay maniniwala ako? Hindi ako takot na sabihin sa iyo na matagal na kaming magkakampi ni Jinghe. Isa ka lamang laruan para sa kanya, isang panakipbutas lang. Huwag mong sabihing iniisip mong totoo ang pagmamahal niya sa iyo. Nagsisinungaling ka. Pupuntahan ko siya para maliwanagan ako. Busy siya ngayon sa pag-agaw ng palasyo. Kapag natapos ko na ang buhay mo, pakakasalan niya ako at gagawin akong Reyna. Mula ngayon, hanggat buhay ako, mabubuhay ka. At kapag nawala ako, mawawala ka rin. Umaatake na ang lason. Tulungan mo ako. Magtiwala ka sa akin. Pagsisisihin ko sila sa lahat ng ginawa nila. Sige. Kapag natapos na ang lahat ng gulo, samahan mo akong mamasyal at malasap ang ganda ng simpleng buhay. Maylin, sisiguraduhin kong ligtas ka. Sa simula pa lang pala, isa lang akong hamak na tau-tauhan sa mga kamay niya. Yung pangako niyang poprotektahan ako. Lahat yun ay puro kasinungalingan. Kung tatapusin ko agad ang buhay mo, masyadong madali iyon para sa iyo. Inihanda ko talaga para sa iyo ang pinakamalakas na lason sa buong mundo. Para sa akin pala talaga ang lasong ito. Maya-maya lang, ang magandang mukha mong yan ay magsusugat at mabubulok at dahan-dahan kang mawawala sa sobrang sakit. Ngayong wala na ang masamang babaeng ito, sa mga taong malapit kay Murong Jinghe, ako na lang ang natira. Ang mga gamit ng babaeng iyan, ikaw lang naman ang nagkakagusto. Ibinibigay ko na sa iyo. Salamat po, miss. Naparusahan na ang prinsipe. Masama ang pakiramdam ng mahal na hari, kaya dapat lang na magpahinga siya ng mabuti. Suwail na anak. Ikaw. Naglakas loob kang tapusin ang iyong kapatid at agawin ang trono. Bilang asawa, hindi mo na protektahan ang mahal mong Reyna? Hinayaan mo lang ang Reyna na tapusin ang aking ina sa pamamagitan ng lason. Bilang ama, hinayaan mo ang kalupitan ng prinsipe at ang pagpaslang sa sariling mga kapatid. Bilang hari, pinahirapan mo ang mga mamamayan at pinabayaan ang kaligtasan ng sanlibutan. Ngayong araw, kailangang alisin ang panganib para sa kapakanan ng bayan upang maibalik ang kaayusan sa mundo. Ako. Dapat nang lumipat ang mahal na hari sa palasyo para magpagaling sa iyong sakit. Suwail na anak. Traidor ka. Walang hiya ka. Ikaw. Napakalaki ng kasalanan mo. Ayon sa utos ng langit, ang hari ay naguutos. Ibinibigay ang trono kay Murong Jinghe upang pamunuan ang buong kaharian. Ito ang utos ng hari. Mabuhay po ang mahal na hari ng mahabang panahon. Nasa panganib si Maylin? Hanapin niyo siya agad. Mahal na hari, Mahal na hari, nalason po kayo ng Chuanshin. Buti na lang at nakainom kayo ng banal na gamot na nagpahinto sa lason sa inyong katawan, pati na ang lason ng Shuangshi. Naginhawaan din ito ang inyong mga ugat na napinsala noon. Kung hihigpitan ang pagsasanay sa paghinga, ang inyong lakas ay pwedeng bumalik sa 80% ng dati. Lason na Chuanshin? Ibig bang sabihin ay nalason din si Maylin? Nasaan si Maylin? Nahanap na ba siya? handa po akong parusahan, mahal na hari. Si Binibining Maylin po ay nawawala. Nagpadala na po ako ng mas maraming tao. Kailangan niyo pong magpahinga. Para sa akin, mas mahalaga siya kaysa sa sarili kong buhay. Siya lang sa buhay ko. At walang makakapalit sa kanya. Pero mahal na hari, ako mismo ang hahanap sa kanya.
Mahal na hari, kailangan nyo na pong bumalik para magpahinga. Nandito lang siya sa malapit. Nararamdaman ko yun. Maylin. Maylin. Huwag mo akong iwan. Pakiusap. Sino ka? Bitawan mo ako. Qingyan. Kahit pabaliktarin niyo ang buong kabisera, kailangang mahanap niyo siya. Mahal na hari. Mahal na hari. Mahal na hari, na-search na namin ang bawat sulok ng tinutuluyan ng mga manlalakbay, ngunit wala po kaming nakitang bakas ni Binibining May. Hinalughog ko na rin po ang lahat ng pagamutan, ngunit walang sinumang gumamot sa babaeng tinamaan ng lason sa puso. Isang tao na buhay, tapos hindi niyo mahanap? Hanapin niyo. Kahit maghukay pa kayo sa ilalim ng lupa, kailangang mahanap niyo siya para sa akin. Bakit nakatayo pa kayo diyan? Maghanap na kayo. Masusunod po. Anong nangyari at bakit nagagalit ang mahal na hari? Mahal na hari, galit pa rin po ba kayo kay Luomei? Napilitan lang din po akong magpakasal sa prinsipe. Pero simula pa noon, ikaw lang ang nasa puso ko. Mahal na hari, mababa na po ba ang tingin niyo kay Luomei? Ito ang sagisag ng hukbo ni Pamilyang Muye. Gusto itong ibigay ni Luomei sa mahal na hari. Sana lang po ay maunawaan niyo ang tunay na nararamdaman ni Luomei. Saan galing ang hairpin na ito? Mahal na hari, bakit po? Magsalita ka. Ano ang ginawa mo kay Maylin? Hindi ko alam. Wala akong ginagawang masama. Hairpin ito ni Maylin. Mga kawal. Ilayo siya rito. At paaminin siya sa anumang paraan. Mahal na hari. Mahal na hari. Mahal na hari. Wala akong kinalaman. Magsalita ka na. Nasaan ang binibining si Maylin? Magsalita ka na. Nasaan na ba talaga si Maylin? Hindi ka pa ba aamin? Ayaw mo bang sabihin kung nasaan si Maylin? Murong Jinghe. Dahil lang sa isang hamak na babae, ganito ang gagawin mo sa akin. Pagsisisihan mo ito. Hindi siya hamak na babae. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Maylin. At ako ay hindi ka papaparusahan ng malubha. Maylin. Maylin. Ang babaeng iyon lang ang nasa isip mo. Isa lang siyang hamak na laruan na handog ni Xian. Isa akong tanyag na general. Mula sa marangal na pamilya at may talento, ano ba ang laban niya sa akin? Manahimik ka. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan niya? Kahit ang magsuot ng sapatos niya ay hindi mo deserve. Kung ganoon, sisiguraduhin kong kailanman ay hindi mo na siya makikita. Gagawin kong habang buhay, kang mamuhay sa hirap at pangungulila sa kaniya. Isang taon na? Wala pa rin ba siyang bakas? Patawarin po kayo sa aking kawalan ng kakayahan. Nahanap na namin ang lahat ng lugar, pero wala pa ring bakas ni Binibining Maylin. Kumusta si Muya Luomei? Ituloy ang pag-usisa. Ginamit na ang matitinding parusa, pero tumatawa lang siyang humihiyaw at sinasabing hindi na mabubuhay pa si Binibining Maylin. Wala na siyang ibang gustong sabihin. Hindi mabubuhay. Hindi maaari. Siguro ayaw niya lang akong makita. At nagtatago lang siya. Mahal na hari, nahanap po namin ang puntod ni Binibining Maylin.
Nariyan pa ang marka. Siguradong buhay pa si Maylin. Kung gayon, bakit hindi niyo po subukang kumpirmahin ito? Mahal na hari, Nang walang pahintulot ko, paano mo nagawang iwan ako? Gusto mong mamahinga sa piling ng mga bulaklak? Gusto mong manahimik na lang? Pero hindi ko hahayaan. Hindi ko hahayaan. Hindi maaari? Hindi maaari. Hindi maaari. mahal na hari. Iniligtas ni Binibining Maylin ang buhay niyo? Nilabanan ng kamatayan? Sapat na ang kanyang mga nagawa. Palayain niyo na po siya at palayain niyo na rin ang sarili niyo. Tumahimik ka. Maylin, ikaw nga ba yan? Kasalanan ko? Huli na ang pagdating ko? Hindi kita nagawang protektahan. Iuwi na kita. Mahal na hari, ito ang pinagawa. Among damit pangkasal kanina? Kapag natapos ko na ang paghihiganti ko, samahan mo akong tingnan ng mga bulaklak at malasap ang saya ng simpleng buhay. Sige, ipinapangako ko sa'yo. Nangako akong sasamahan kita, tingnan ang lahat ng mga bulaklak, at malasap ang bawat sandali ng simpleng pamumuhay. Kaso, huli na ang lahat. Bakit mo ako iniwang mag-isa? Iniwan mo ako rito sa mundo. Paano pa ako makakayanang mabuhay? Ito ay Peke ang mga bakas ng sumpa. ang katawang ito ay hindi kay Maylin. Si Maylin ay buhay pa. Ang aking Maylin ay buhay pa. Mahal na hari, dahan-dahan po kayo sa paglakad. Alam ko pong nagmamadali kayo, pero... Sino kayo? Ang lakas ng loob niyo na manggulo. Murong Jinghe, dahil sa pag-agaw mo sa trono sa masamang paraan, dapat ka nang parusahan ng lahat. Ngayong araw, kami na mismo ang magpapadama sa iyo ng ganti para sa mahal na prinsipe. Mga kampon lang pala kayo ng prinsipe. Lusob! Mahal na hari, Maylin, Puno ng kulto. Kumusta na po ang sugat ninyo? Maayos na ako. Paano po nangyaring bigla na lang nagkaroon kayo ng kaparehong sugat ng taong iyon? Puno ng kulto. Mabuti na lang po at pinag-utos ninyo na protektahan namin siya noong una, kundi po ay ngayong araw tiyak na tapos na ang buhay niya. Puntahan mo ang taong iyon at sabihin na ang kaniyang tagasunod ay nailigtas din natin. Kasalukuyan pa siyang walang malay, ngunit wala nang dapat ipag-alala. Pagkagising nila, maaari na silang umalis anumang oras. Opo.
Maylin? Maylin? Nasaan ako? Anong lugar ito? Nasaan si Maylin? Saan si Maylin? Narito po kayo sa pavilion ng Futu dito po sa amin. Wala ang taong hinahanap nyo. Ang aming pinuno ang nagligtas sa inyo. Nagbili na ang pinuno na maayos na ang inyong mga sugat. Kapag nagising na ang inyong kasama, maaari na kayong umalis anumang oras. Pavilion ng Futu. Nasaan po kaya ang inyong pinuno? May gusto sana akong hanapin. Hindi tumatanggap ng bisita ang aming pinuno. Wala rin dito ang taong hinahanap nyo. Tumutugon ang kamandag ng insekto. Siguradong narito lang siya sa malapit. Bawal pumasok sa loob. Huminto kayo. Ginoo, ito ang pavilion ng Futu. Hindi ito lugar na basta-basta nyo na lang papasukin. Hindi ba talaga siya? Hindi. Siguradong si Maylin iyon. Maaaring magkamali ang paningin, pero hindi magkakamali ang mga insekto, at hindi rin magkakamali ang puso ko. Puno ng kulto, bawal ang pumasok dito. Maylin, ikaw yan, hindi ba? Bakit ayaw mo magpakita sa akin? Sir, nagkakamali po kayo ng taong kinakausap. Binibini, dahil ikaw ang pavilion ng Futu puno ng kulto, at iniligtas mo ang buhay ko, payagan mo sana akong magpasalamat sa iyo ng personal. Hindi na kailangan. Narito pa rin ang mga insekto. Kapag nalagay ako sa panganib, siguradong magpapakita si Maylin. Maylin? 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 Sa wakas ay nahanap na kita. Sir, nagkakamali po kayo ng taong kinakausap. Hindi kita kilala. At hindi pa kita nakita kailanman. Hindi pa nabubura ang marka ng sumpa? Hindi mo ako maloloko. Ikaw talaga si Maylin. Sir, 1 taon na ang nakalipas nang magising ako mula sa malalang pinsala. Wala na akong maalala sa mga nakaraang pangyayari. Ngayon, ako ay si Master ng Futu Pavilion. At ang Maylin na sinasabi mo, ay hindi ko kakilala. Malalang pinsala? Nagtatampo ka ba sa akin? Dahil ba noong una ay hindi kita nagawang protektahan? Kaya ba nagpapanggap ka na ayaw mo na akong makilala? Sir, dahil nawala na ang aking alaala, ano man ang mangyari noon, sa ngayon ay isa na akong tao na walang anumang nakaraan, kaya natural na wala na akong maaalala. Sasabihin mo lang na nakalimot ka na? Nagsama tayo sa hirap at ginhawa. Naging malapit tayo sa isa't isa. Lahat ng bawat sandaling iyon. Sabihin mo sa akin kung paano ko iyon malilimutan. Nakalimutan ko na. Huwag kang ganyan. Maylin, huwag kang maging ganito kalamig sa akin. Hindi ko papayagang makalimot ka. Huwag mong isiping madadaan mo ako sa pagkawala ng alaala mo. Sa buong buhay mo, hindi ka makakaalis sa akin. Huwag mong subukang idahilan ang pagkawala ng alaala sa akin. Sa buong buhay mo, hindi ka makakaalis sa akin. Maylin, hindi mo na pwedeng hayaan ang sarili mong mahulog ulit? Nakalimutan mo na ba kung paano kanya niloko at ginamit noon? Napakawalang galang mong tao. Tinulungan kita dahil sa mabuting loob ko. Pero maliban sa paggala kung saan-saan, ay nakuha mo pang maging bastos dito. Ginoo, hindi ako ang Maylin na sinasabi mo. Pakidala ang ginoong ito pabalik sa kanyang kwarto. Para magpagaling, huwag niyo na siyang hahayaang tumapak pa rito. Bitawan niyo ako. Ikaw nga. Ang tao noong araw na yon, ikaw nga. Ginoo, ngayon ba ay naiintindihan mo na? Kahit ang isang hamak na peke ay hindi niyo man lang nahalata. Kaya bakit ka pa nagpupumilit? Sa taong ayaw ka naman talagang makita?
Mahal na hari, maayos lang po ba kayo? Qingyan? Nahanap ko na si Maylin. Buhay nga ang binibining si Maylin, hindi tayo binigo ng langit. Nakita na po ba ng mahal na hari ang binibini? Siya, ang pinuno ng pavilion ng Futu. Kaya pala kami tinulungan ng pavilion ng Futu. Pero sabi niya ay kinalimutan na niya ako. Ang lahat ng pinagdaanan namin noon ay kinalimutan na niya. Kinalimutan? Anong kinalimutan? Marahil ay peke lang ang lahat ng iyon. Nagagalit lang siya sa akin, kaya ayaw niyang aminin na kilala niya ako. Pupuntahan ko siya. Mahal na hari, narito po tayo sa pavilion ng Futu. Hindi pa po magaling ang ating mga sugat. Hindi po tayo pwedeng basta na lang pumasok doon. Kailangang pagplanuhan muna nating mabuti ito. Isang komedyante? Wala akong oras na manood para sa aking aliw. Hindi lang siya basta-bastang komedyante. Siya ay si Xiang Guanmei, at siya sa ngayon sa buong kapital ang pinakasikat na entertainer. Mula sa matatandang nasa 70 taong gulang, hanggang sa mga batang 3 taong gulang, lahat sila ay napapasaya niya. Napakahusay niya pagdating sa pagpapasaya sa mga babae. Baka sakali, matulungan niya kayo. Ganoon ba? Sa tingin ko itong si Young Master ay mukhang may problema sa pag-ibig. Paano mo nasabi? Kahit ganito lang ako, marami na rin naman ang nakilala kong tao. Pagkakita ko pa lang kay Young Master, alam ko nang may isang babae na palagi ninyong iniisip. Hindi ito para sa akin. Ito ay para sa isa kong kaibigan. Iyon bang kaibigan nyo? Ay nagmamahal sa isang babae. Pero ang babaeng iyon ay ayaw siyang makita at tila ba ay nandidiri sa kanya? Walang hiya ka. Kung ang kaibigan nyo ay may tiwala sa akin, mayroon akong paraan para silang dalawa ay magkaayos muli. Sige, sabihin mo. Sinong babae ba rito sa mundo ang hindi may gusto sa gwapong lalaki? Napakagwapo naman ni Young Master. Kailangan nyo lang palitan ng simple at luma ninyong kasuotan. Pagkatapos, maganda ang pangangatawan mo, sir. Pero pagdating sa pananamit mo, ay medyo kulang. Kung ang labas mo ay simple, ang pangloob naman ay hindi. Kung ang pangloob mo ay simple, ang labas naman ay hindi. Pero itong buong suot mo ay hindi talaga simple. Lalo na ang palamuti mo sa buhok. Magaling. Talaga namang napakagwapo niyo. At dahil sa ayos na ito, walang makakapantay sa inyo. Huwag lang si binibining Maylin, maging ang mga diwata kapag nakita kayo, ay siguradong mahuhulog ang loob. Ang mga ganitong klase ng damit. Ginoo, huwag kang masyadong matigas. Mag-relax ka lang. Ang gusto mo ngayon ay mapaamo ang iyong kasintahan, hindi uubra ang masyadong formal. Dapat mong ipakita sa kaniya ang kakaiba mong personalidad. Napakaganda. Isang sayaw na lang ang kulang. Siguradong hindi maialis ng dalaga ang paningin niya sa iyo. Sayaw? Naglalakas loob ka bang utusan ako? Na sumayaw ako? Ang ganitong nakakababa ng dangal ay hindi ko gagawin. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino siya? Sandali. Ginoo? Ano ba ang mas importante? Dangal? O ang magandang binibini? Mahal na hari, naalis ko na po ang mga katulong. Huwag po kayong mag-alala. Bakit tila ang daming bulaklak ng tagsibol dito sa bakuran? Parang sinasadya akong papuntahin dito. Maaari kaya na. Bakit ganoon ang suot niya ngayon? Ano ba ang binabalak niya?
Anong problema niya? Mukhang nag-iba ang takbo ng isip niya. Anong masasabi mo? Ano bang ginagawa mo? Hindi mo na kailangang manood ng pagsayaw. Sabi mo, gusto mong makita ang lahat ng bulaklak sa tagsibol. Ngayong araw, inanap ko para sa iyo ang buong kagandahan ng harding ito. Ang mga puno sa pavilyon ng Futu ay hindi namumulaklak o naglalagas ng talbos. Tingnan mo, talagang natatandaan mo. Sir, uulitin ko po. Ang mga nangyari noon ay hindi ko na natatandaan kahit ano. Ang sinasabi ninyong si Maylin ay matagal nang wala. Pero natatandaan ko pa ang bawat salitang sinabi mo. Ang pag-alaala ninyo ay nagiging pabigat lang sa akin. Kung magpapatuloy kayo sa pangungulit, mas lalo ko lang kainisan ang dati kong sarili. Young Master, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Mayroon pa akong ikalawang plano. Kahit gaano pa katigas ang isang babae, kapag nakakita na ng mga alahas, siguradong lalambot din ang puso niyan. Sa tingin mo ba sa kaibigan ko ay hangal? Kung mapapaibig siya ng mga alahas, kailangan pa ba kitang hanapin? Young Master, ang sinasabi kong mga alahas ay hindi lang basta ordinaryong mga alahas. Puno ng kulto. Binigyan kayo ni Young Master Murong ng napakaraming alahas. Dapat po ba nating ibalik ang mga ito sa kanya? Sabi ko noon ay gusto ko ang mga bulaklak. Talagang naalala niya ito. Pero ang itsura at ang mga disenyong ito. Nasaan siya? Nasa labas po siguro. Sabi niya ay gusto niyang makita kayo. Ang mga bagay na ito, nagustuhan mo ba? Hindi ko pwedeng tanggapin ang pabuya kung wala akong ginawa. Ang mga regalong ito, hindi ko ito pwedeng kunin. Pero galing ito sa mahal na ha. Ginawa ito ni Young Master sa loob ng 3 araw at 3 gabi gamit ang sariling kamay. Para magawa ito, si Young Master ay... Qingyan, manahimik ka. Sariling kamay niya pala ang gumawa nito. Kaya pala napaka-espesyal nito. Espesyal na pangit? Ang mga alahas na ito, pinaghirapan ko rin ang paggawa. Oo. Halata naman? Talagang kakaiba ang disenyo. Ang mga alahas na ito ay bilang kabayaran ko sa pagliligtas ni puno ng kulto sa buhay ko. Dahil ito ay mula sa puso ni Young Master, tatanggapin ko na ito. Maylin, mabuti naman at pinatawad mo na ako. Alam ko. Nagkakamali si Young Master. Tinanggap ko ang regalo dahil lang niligtas kita. Nasabi ko na rin naman na ang mga nangyari noon ay hindi ko na natatandaan. Tinanggap ang aking mga regalo, ngunit pinapaalis ako. Ano ba talagang ibig sabihin nito? Huwag kayong magmadali, sir. Dahil tinanggap niya ang regalo, ibig sabihin ay lumalambot na ang kanyang loob. Ang mga babae ay mahinhin, hindi sila agad-agad nagpapakita ng pagsinta. Kailangan pa nating dagdagan ng pagsisikap. Patuloy tayong magpadala ng mga alahas, maghanap ng mga bihirang kayamanan, mamahaling tela, kahon-kahon, at ibigay ang lahat sa kanya. Napakaganda. Qingyan, mag-utos ka na ipadala na agad ang mga iyon. Masusunod po. Boss, ang mga gamit na ito, ano po ang gagawin natin? Ibalik nyo. Teka muna. Iwan nyo muna lahat iyan. Mahal na hari, si Binibining Maylin po. Ang mga regalong ibinigay niyo po, lahat ay tinanggap niya. Totoo ba? Kaso, lahat ng iyon ay ipinasanla niya na. Ipinasanla? Isinanla niya? Para saan naman daw? Nagpatayo si Binibining Maylin ng mga kainan para magpakain sa mga mahihirap. At nagbibigay din siya ng pondo para sa mga paaralan para makapag-aral ang mga batang mahihirap. Nasaan na siya ngayon?
Nagpunta siya sa ospital sa kanlurang bahagi ng lungsod. Sa ospital? Sino siya? Ano na naman ang ikinagagalit mo? Ayos ka lang ba? Napakabastos mo. Basta ka na lang pumasok sa ospital ni Ginoong Yue Qin at sinaktan mo pa ang aming pinuno. Yue Qin. Sir, Noong malubhang nasaktan ang aming pinuno, ay si Ginoong Yue Qin ang nagligtas sa kaniyang buhay at madalas silang magkasama sa pamimigay ng pagkain at paggagamot ng libre. sumama ka sa akin ngayon din. Kung mananatili kayong bastos, mapipilitan akong isumbong kayo sa mga autoridad. Sa mga autoridad? Ang buong mundo ay sa akin. Kanino ka magsusumbong? Huwag mo na siyang intindihin. Ituloy na natin ang pagkuha ng gamot. Ganyan ka kalamig sa akin. Dahil lang ba sa isang simpleng doktor na ito? Wawasakin ko itong bulok mong ospital. Sirain ang lahat. Ay, huminto ka. Maayos ka lang ba? Yue Qin, Young Master, hindi po ba kayo nasaktan? Bumalik na po tayo para magpagamot. Magpadala kayo ng tao para magbantay? Huwag hayaang may manakit kay Maylin. Siya. Mukhang nahulog na ang loob niya sa doktor na iyon. Young Master, ang pinuno mismo ang nagdala ng gamot para sa inyo. Alam ko na. Mahalaga pa rin ako sa kanya. Pupunta po muna ako sa kusina. Tapos na bang ilaga ang gamot? Iwan ko po muna kayo, Young Master, at puno ng kulto. gamot po ito para sa inyong tinamong pinsala. Sinasadya mo bang pumunta rito? Para lang dalhan ako ng gamot? Nagkakamali kayo, Young Master. Pumunta ako rito para lamang magpasalamat dahil sa pagligtas niyo sa akin kahapon. Kung gayon, bakit kailangan mo pang magpunta rito ng personal? Pwede mo namang utusan ng kahit sinong alalay. Maylin, halatang nag-aalala ka sa akin. Mahal mo pa rin ako. Young Master, huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Narito ako para rin sa dual life worm sa katawan ko. Kapag nasugatan ka, damay din ako. Dahil kung hindi, kahit mapano ka pa sa kung saan, hindi kita kahit sisilipin man lang. Sabi ko na nga ba, hindi mo kinalimutan? Naaalala mo pa ang dual life worm? Masyado kang nag-iisip. Tungkol sa lason na iyon, nalaman ko ang totoo mula sa ipinautos kong investigasyon. Bitawan mo ako. Tingnan mo, ang tigas pa rin ng ulo mo. At ang tapang mo pa rin sumagot gaya ng dati. Saan ka pupunta? Saan man ako pumunta? May pakiba kayo, Young Master? Hahanapin mo ba yung lalaking iyon? Ang lalaking ang apelyido ay Yue? Para sa iyo, ganun ba siya kahalaga? Iniligtas ako ni Ginoong Yue sa panganib. Samantalang ikaw, Alam kong hindi mo nakalimutan. Lahat ng nangyari noon ay kasalanan ko. Pwede mo akong saktan o kapuotan, pero hindi mo ako pwedeng kalimutan. Maylin, sa buhay na ito, sa akin ka lang dapat. naalala man o hindi, wala na iyong saysay. Simula noong 1 taon, noong araw na nagising ako, tapos na ang anumang posibleng sa ating dalawa. Tila nabigo na naman si Young Master. Kung ang babaeng iyon ay may ibang lalaki na sa tabi niya, anong gagawin ko? Mawalang galang na po, Young Master. Ang babaeng nagustuhan ng kaibigan nyo, kamusta ang hitsura niya? Maganda. Napakaganda.
Hindi siya tumitingin sa panlabas, hindi makamundo, hindi mahilig sa pera, at mapagmahal sa kapwa. Ang ganitong klase ng parang diwatang babae ay tiyak na hahangaan ng lahat ng kalalakihan sa mundo. Pero, sa hitsura at dating ni Young Master, dito sa mundo, bukod sa ating mahal na hari, ay wala nang papantay pa sa inyo. Tingin ko, ang ibang lalaki ay hinding-hindi makakalaban kay Young Master. Tumigil ka sa daldal. Meron ka ba talagang paraan para mapabago ang isip ng babaeng iyon? Hi. Kung gusto niyo ng paraan, kailangang malaman muna ang ugat. Ano ba ang naging hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kaibigan niyo at ng babaeng iyon? Nangako siya noon na poprotektahan siya, pero hindi niya nagawa. Kaya nasaktan ng husto ang babae. Sinasadya po ba iyon ng kaibigan niyo? Siyempre hindi. Sa bait ng pusong meron ng babaeng iyon, kung hindi naman sinasadya, ay hinding-hindi siya magiging ganyan katigas. Diyan po sa sitwasyon na iyan, tiyak na may iba pang dahilan. Posible kaya na? Muye. Luwamay. Sa panig ni pamilyang Muye, may nahanap pa kayong anumang mahalagang ebidensya? Nagpadala po ako ng mga tauhan sa mansyon ni Muye. At sa wakas, sa loob ng isang sikretong silid, ay nakatagpo kami ng sunog na bahagi ng isang kontrata sa kasal. Peke ang selyong ito. Huwad ang kontrata sa kasal. Si Muye Luomei po. Malamang ay ginamit ang pekeng kontratang ito para linlangin si Binibining Maylin upang maniwala si Binibining Maylin na ipinagkanulo niyo siya. Dahilan kaya nagkaroon kayo ng matagal na hindi pagkakaunawaan. Mahal na hari, kung ipapaliwanag niyo po ang lahat ng gulo at ang tunay na nangyari, hindi po ba si Binibining Maylin ay magbabago ang isip para sa inyo? Dahil ayaw niyang makinig sa sasabihin ko, kung ganoon ay isusulat ko na lamang ang lahat ng gusto kong sabihin. Noon, ang kasulatan ng kasal ni Muye Luomei ay peke. Ang mga nakasulat doon ay laban sa aking kalooban. Nangako ako na poprotektahan kita gamit ang ating kasunduan, pero sa huli ay naging isang malaking panlilinang lamang ito. Hindi kita naprotektahan. Hindi ko natupad ang aking pangako. Tama na. Huwag mo nang basahin iyan. Puno ng kulto. Bakit kailangan mong magpanggap na wala kang maalala? Ang mga sulat na ito ay puno ng katapatan. Sanay siyang manlinang. Ang nakasulat sa mga liham na ito, malamang ay pawang kasinungalingan lamang. Kunin mo ang mga abo nito at ibalik mo sa kanya. Ito ba ang ipinapadala ng iyong pinuno bilang kapalit na regalo para sa akin? Nagkakamali po kayo, sir. Ang mga liham na isinulat ninyo ay hindi man lang binasa ng aming pinuno at lahat ng iyon ay sinunog niya. Ang mga naging abo nito ay inilagay na lang sa loob ng kahon na ito. Kahit isang sulyap man lang, ay ayaw niyang gawin. Hindi pa lubos na gumagaling ang mga sugat ni Master. At kahit may sakit pa ang kaniyang katawan, ay ilang gabi siyang nagpuyat para lang maisulat ang mga iyon. Kahit man lang sana ayaw ng inyong pinuno, ay sinulyapan niya sana ang mga ito. Bakit kailangang sunugin agad? Mayroon po ang aming pinuno na ipinapasabing mensahe sa inyo. Hayaan na nating lumipas ang nakaraan. At ang mga sinunog na liham na ito ay tulad lang ng mga alaala na nawala na sa hangin. Sana ay huwag na pong magsayang ng panahon ang mahal na Ginoo. Ito na ang huling babala. Aalis na ako. Sir, wag po kayong magmadali. Habang lumalaki ang reaksyon ng babaeng iyan, mas pinatutunayan lang nito na may halaga kayo sa kanya. Kung hindi, bakit kailangan pa niyang sunugin ang sulat? Kaya naman, pwede tayong gumawa ng mas kapana-panabik pa. Alam mo ba kung paano gamitin ito? Alam ko. Sa tamang pagkakataon, gamitin mo ito para talian ang mga kamay niya. Habang tinatali mo siya, tumingin ka ng malalim sa kanyang mga mata.
Kapag hindi pa rin umubra ang diskarte na ito, meron pa akong isang huling alas. Anong ginagawa mo rito? Hinihintay kita. Ano na namang kalokohan ito? Kwarto ko ito. Ginoo, rumespeto po kayo. Maylin, Ano bang ginagawa mo? Napakagulo mo. Bigla ka na lang pumasok sa kwarto ko. Pagkatapos ay magsasabi ka ng kung ano-ano. Umalis ka na agad. Kundi, baka mapilitan akong mapangahas sa iyo. bakit kaya siya nagagalit? Kung hindi pa ito uubra, meron pa akong huling baraha. Kukunin kita sa ayaw mo at sa gusto. Pinapaalis mo ako? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng nangyari sa nakaraan? Sige, kaya simula ngayon, ipapaalala ko sa iyo ang bawat detalye, mula umpisa hanggang dulo. Huwag mo akong hawakan. Parang lumalala na ang lason sa katawan mo. Kahit na magsama pa tayo ng isa pang beses para lang matanggal ang sumpa na ito, mas pipiliin ko pang mawala kaysa gawin muli iyon. Isang beses. Sabi ko na nga ba? At hindi mo nakalimutan, wala kang amnesia. Hindi mo nga kinalimutan, wala kang amnesia. Maylin, alam ko na hindi mo nakalimutan. Paano mo magagawang kalimutan ako? At ang lahat tungkol sa atin? Gusto ko nang burahin at sunugin ang nakaraan para lang wala na tayong ugnayan at hinding-hindi na muling magkita kahit kailan. Mahal na hari, mayroong napaka-importanting mensahe. Kailangan niyo po agad bumalik sa palasyo. Umalis ka. Napaka-importante po nito. Pakiusap. Bumalik na po kayo agad sa palasyo. Babalik ako, hindi ka makakatakas. Mas mabuti kung hindi na tayo muling magkikita. Ano ang sitwasyon? Nagkakaroon ng sunod-sunod na gulo sa hangganan. Tila sangkot ang mga natitirang tauhan ng dating prinsipe. Ipagpatuloy ang pag-imbestiga ng mga secret agent. Masusunod po. Sige, kilos. Bilis. Puno ng kulto. Nilusob tayo ng mga tauhan ni Qian League. Wala kaming kwentang mga tauhan, hindi namin sila mapigilan. Matagal nang inaasam ni Qian League ang ating secret network, ang manghimasok sa pavilyon ng Futu. Ay humihiling ng parusa.
Huwag na kayong magsayang ng pagod dahil kanina ko pa hinaluan ng pampahina ang inyong mga pagkain. Ibigay niyo ang inyong secret network. Pagkatapos ay sumunod ka sa akin. Gagawin kitang asawa ng aming leader. Ang Qian League ay puno ng kasamaan at gumagawa ng kung ano-anong krimen. Kahit mawala man ako sa mundong ito, hinding-hindi ako tutulong sa masamang gawain. Kung hindi ka pa rin susunod sa akin, ngayong araw ang lahat sa loob ng pavilion ng Futu ay lalaho na. May nangyari ba kay Maylin? Huwag kang umasang magtatagumpay ka. Huwag ka nang lumaban dahil kahit dumating pa ang hari, ay tatapusin ko na ang buhay mo. Mahal na hari, Qian League ay tinambangan ang pavilion ng Futu. Lahat sila ay tinablan ng pampahina. Peligroso ang sitwasyon. Kumuha ka ng gamot sa lason. Bukod doon, iparating ang utos ko, magpadala ng pangkat ng mga bantay para sumama sa akin sa pavilion ng Futu. Opo. Ngayong araw sa loob ng pavilion ng Futu, ubos kayong lahat. Huwag mong asahang magtatagumpay ka. Huwag ka nang lumaban. Kahit dumating pa ang hari ngayon, wala ka pa ring takas. Dakpin sila. Mahal na hari, ang pinagtataguan ng Qian League sa likod ng bundok ay nagapina natin. Nahuli na ang lahat ng mga natitirang kasama. Walang nakatakas kahit isa. Nagpahanda ako sa mahal na gamutan ng panlaban sa pampahina ng katawan. Bumuti na ba ang pakiramdam mo? Para sa araw na ito, maraming salamat sa iyo. Kung ganoon, paano mo ako pasasalamatan? Kung gusto mo talaga akong pasalamatan, hayaan mong ipaliwanag ko ang mga nangyari noon. Pwede ba? Nalaman ko na ang katotohanan sa mga nangyari noon. Ang mga espiya ng Muye Luomei ang nakaalam sa ating mga plano, kaya nagpanggap silang mga tauhan ko para saktan ka, at gumawa rin sila ng peking dokumento ng kasal para lokohin ka. Ang ibig mong sabihin, ang lahat ng ito ay gawa ng Muya Luomei? Pagkatapos ng kaguluhan sa prinsipe, nagpadala agad ako ng mga tauhan para hanapin ka. Kaso nga lang, huli na ang lahat. Hinanap mo ako? Hindi ba't dahil gusto mo akong tapusin para manahimik na ako? Gusto mo lang ba akong gawing panakipbutas? Siyempre hindi. Hinanap kita dahil gusto kitang protektahan. Binibining Maylin, hindi po nagsisinungaling ang mahal na hari. Sa loob ng maraming taon na paghahanap sa inyo, hindi na po makatulog ng maayos ang mahal na hari. Noong masaktan po kayo, nasaktan din ang mahal na hari. Pinilit niyang hanapin kayo kahit may sakit siya. At dahil doon, ay hindi na gumaling ang kaniyang karamdaman. Hanggang ngayon, tuwing umuulan o umaambon, tumatagos hanggang buto ang sakit na nararamdaman niya. Puro salita lang naman ang lahat. Paano niyo ako mapapaniwala? Sumama ka sa akin sa palasyo. Dadalhin kita sa piitan para makita ang Muye Luomei. At ikaw mismo ang mag-imbestiga sa kaniya. Mahal na hari, naisip niyo na po ba ang lahat? Nandito po kayo para sunduin ako, hindi po ba? Bakit ikaw? Ikaw, buhay ka pa? Imposible. Malinaw na ikaw ay. Oo. Buhay pa ako. Ang kasulatan ng kasal noon, pineke mo iyon, di ba? Sabi mo tatapusin niya ako para patahimikin? Ang lahat ba iyon ay kasinungalingan lang? Gusto mong malaman? Lumapit ka. Sa iyo ko lang sasabihin. Gusto kong marinig kung ano pa ang sasabihin mo. Ayos ka lang ba? Mapapahamak ka.
Ang bagay na hindi ko makukuha, hinding-hindi mo rin makukuha. Tama ka. Ako ang nagpineke ng dokumento sa kasal. Nag-utos sa mga taong harangin ka, magnakaw ng lason ni Murong Jinghe, at mismong nagpakain yan sa iyo. Dahil sa iyo, nakuha mo sa akin ang lahat. Suktulan ang galit ko sa iyo. Kaya lang hindi ko inaasahan na masuwerte ka. At siya, sa hindi inaakalang pagprotekta niya sa iyo, mula pa noong simula, ikaw lang ang laman ng puso niya. Ipapatapon kita sa Northern Desolation, tatanggalan ng karangalan, at kailanman ay hindi na muling makakatapak sa Kapitolyo kahit isang beses. Asikasuhin mo muna ang sugat mo. Nag-aalala ka sa akin? Hindi ba? Magtiwala ka sa akin? Napatawad mo na ba ako? Bakit ka ba laging nakatingin sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Pakiramdam ko lang, hindi totoo ang lahat ng ito. Sa loob ng isang taon, sa tuwing pipikit ako, napapanaginipan kita. Pero sa tuwing magigising ako, wala kang sa tabi ko. Saka, ano yung tungkol sa peking libingan? Ang katawan na iyon ay kinuha ko lang sa sementeryo. Para sana iyon sa ikalilipas ng iyong loob at para hindi mo na ako hanapin pa. Akala ko talaga, iniwan mo na ako ng tuluyan. Halos sumunod na rin ako sa iyo. Masyado mo akong nalinlang. Maylin, huwag mo na akong iiwan muli. Maaari ba? Hindi ko na kayang mawala ka pang muli. Ako. Hindi. Hindi pwede. Nasugatan ka? Maayos lang ako. Humiga ka na lang ng maayos. Huwag kang matakot. Ako na ang bahala. Jinghe? Mayroon ka pa bang mga bagay? Ana inilihim sa akin? Wala. At hindi na muling mangyayari iyon. Ang lason ay natanggal na. Mahal na hari, may balita na po mula sa hangganan. Murong Jinghe? Nasaan po ang mahal na hari? Maaga pong nagtungo ang mahal na hari sa gilid ng palasyo, hayaan niyo po akong tulungan kayong mag-ayos. Huwag na. Pupuntahan ko muna siya. Mahal na hari, may balita mula sa panig ng Dark Factory. Ang mga natitirang kampo ng dating Crown Prince ay nakikipagsabuatan sa Xi'an. Nagtitipon sila ng mga sundalo sa hangganan. Natatakot po akong may masama silang balak. Dark Factory? May ugnayan ang Murong Jinghe sa Dark Factory?
Ipadala ang mga pinakamahusay na tauhan ng Dark Factory at siguraduhing ubusin silang lahat. At isa pa, ang mga dokumento tungkol sa pag-ampon ng Dark Factory kay Maylin, nalinis na ba ang lahat? Opo, mahal na hari. Matagal na po itong naitapon. Kaya lang, si Binibining Maylin ay nanatili sa Dark Factory ng 5 taon noon. Paano kung may maalala siya? May pinsala siya at hindi pa maayos ang kanyang isipan. Ang tungkol sa pagiging pinuno ko ng Dark Factory, hindi muna niya pwedeng malaman. Masusunod po? Mula sa araw na ito, ang buhay mo ay pagmamayari na ng lihim na kampo. Jinghe, meron ka pa bang mga bagay na inilihim sa akin? Wala, at hindi na yon mauulit pa kailanman. Simula pa lang pala, niloloko na niya ako. Maylin? Maylin, sa wakas ay bumalik ka na. Maayos ka lang ba? Mula nang dalhin ka ni Murong at ng emperador ng dakilang yan, araw-gabi akong nag-aalala. Ikaw, nanatili ka rito sa buong oras? Opo, nagbabantay ako rito dahil dito lang kumakalma ang loob ko. Maylin, kung nanaisin mo, mananatili ako sa tabi mo habang buhay. Wala na ang lason sa katawan ni Murong Jinghe. Dapat na ring tapusin ang ugnayan sa nakaraan. At ngayon ang taong ito na nasa harap ko ay siya namang... Maylin, may mga salitang huli na kapag hindi pa sinabi. Alam ko na marahil ay hindi ako karapat-dapat sa iyo, pero ngayong nagbalik ka, buo na ang loob ko na hindi na kita pakakawalan. Maylin, nais kitang pakasalan. Papayag ka ba? Hindi. Hindi mo naiintindihan. Yuechin, hindi ako maaaring pumayag. Bakit? Dahil ba ito sa mahal na hari? Kayo ba ay... Hindi dahil sa kanya. Ang namamagitan sa amin ay matagal nang tapos. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, wala na kaming ugnayan. Dahil ito sa sarili ko. Alam mo, may lason sa puso ko na kumalat na sa buong katawan ko at hindi na ako magtatagal. Bilang isang taong malapit nang mawala, paano pa kita madadamay? Akala ko naman kung ano na iyon. Isa akong manggagamot. Naalala mo ba? Tungkol sa lason mo. Sabay tayong hahanap ng paraan. Paano kung sa huli ay wala pa ring lunas? Ano naman ngayon? Ang makasama ka kahit isang araw bilang asawa ay mas mahalaga kaysa sa mamuhay ng 100 taon na walang saysay. Huwag mo nang gamitin ang dahilang iyan para itulak ako palayo. Sige. Pumapayag ako. Nasaan si Maylin? Nahanap mo ba siya? Mahal na hari, bumalik na po si Binibining Maylin sa pavilion ng Feudo. Subalit, sa araw na ito, ay nakatakda siyang ikasal kay Yuekin. Ikasal? Magkakalas siya. Ibigay ang pagpupugay sa langit at lupa. Huwag kayong magpugay. Kapag nagpakasal ka sa iba sa araw na ito, ay tatapusin ko ang lahat ng tao rito. Ang lakas ng loob mo. Yuechin! Nag-iibigan kaming dalawa ni Maylin.
Kahit na ikaw pa ang hari, ay wala kang karapatang mang-api ng ganito. Kung ganoon ay, subukan mo. Bitawan mo si Yue Chin. Anumang problema ay sa akin mo ibuhos. Sumama ka sa akin pabalik sa palasyo. Bitawan mo ako. Sa buong buhay mo, sa akin ka lang dapat. Huwag mong isiping makakatakas ka sa mga kamay ko. Kahit pa magalit ka sa akin, papanatilihin pa rin kita sa tabi ko. Baliw ka na talaga. Oo, baliw ako. At ang pagkabaliw kong ito ay dahil sa iyo. Ano bang ginawa sa iyo ni Yue Chin para maloko ka ng ganyan? Bakit mo siya gustong pakasalan? Dahil hindi siya katulad mo. Kahit paano ay totoo siya sa akin. Kailan ko ba hindi pinakita ang pagiging totoo ko? Ano man ang kayang ibigay ng Yue na iyon, kaya ko ring ibigay. Maylin. Maylin, anong nangyayari sa'yo? Imperial na manggagamot. Tawagin si Imperial na manggagamot. Kumusta na? Mahal na hari. Sa katawan po ni Maylin ay may nananatiling lumang lason. At dahil sa labis na tensyon nitong mga nakaraang araw, ay lalong lumala ang epekto nito. Kumalat na ang lason sa kanyang puso, at ang tibok ng kanyang puso ay lubhang napakahina na. Wala na po akong magawa. Mukhang ang binibini ay mawawala na sa atin anumang oras. Suriin mo siyang muli. Kapag hindi ka nakaisip ng paraan, paparusahan ko pati ang buo mong pamilya. Maawa po kayo, mahal na hari. Ang lasong ito ay napakamandag at kakaiba. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kailanman. Layas. Masusunod po. Mahal na hari, noong malason ang binibining si Maylin ng pambihirang kamandag, ay si Yue Chin ang gagamot sa kanya. Kung gayon, dakpin niyo at dalhin dito si Yue Chin. Masusunod po. Ano na? Kaya natin siyang iligtas? Hindi ba? Noong tinamaan siya ng kamandag na tumatagos sa puso, kinailangan ko itong pigilan gamit ang isang bihirang lason. Pero ngayon, nag-aaway na ang dalawang lason sa loob niya at kumalat na ito sa kanyang mga laman loob. Sa loob ng 3 araw, mawawala na siya dahil sa lason. Hindi mo kami pwedeng iwan. Maghanap kayong lahat. Maghanap kayong lahat para sa akin. Kailangan nating mahanap ang paraan para maalis ang lason. Maghanap na kayo. Maylin, gising ka na ba? Huwag mo akong hawakan. Huwag kang malikot. Nalason ka. Bakit mo ako kailangang kamuhian? At pandirihan ng ganito? Hanggang kailan mo ba ako lolokohin?
Ikaw ang may-ari ng Dark Factory. Ako, Mula nung sandaling iligtas mo ako, plano mo na kung paano ako gagamitin. hindi totoo yan. Iniligtas kita dahil gusto ko lang gumanti sa kabutihan ng pamilya mo. Pinasok kita sa Dark Factory para magkaroon ka lang ng kakayahang protektahan ang sarili mo. Kakayahang protektahan ang sarili? Sa tingin ko, gusto mo lang akong pagbayarin para sa'yo. Murong Jinghe? Hanggang ngayon wala pa rin katotohanan ang mga sinasabi mo. Hindi po kayo niloloko ng mahal na hari? Binibining Maylin. Noong nasa Dark Factory pa po kayo, sa tuwing may mapanganib na misyon, lihim po ang mahal na hari na nagpapadala ng bantay para sumubaybay sa inyo. At nang kayo po ay malason ni Muya Luomei, baliw po kayong hinanap ng mahal na hari at nagkasakit po siya ng malubha pagbalik niya. Maylin, maghintay ka pa ng kaunti? Nahanap ko na ang paraan para magamot ka. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ka mapapahamak. Ang pagpapalit ng dugo ay isang bawal na teknik at ang taong dadaan sa ritual na ito ay maaaring mawalan ng buhay. Kahit pa hindi siya mawala, mababawasan ng malaki ang haba ng kanyang buhay. Sigurado ka ba talagang gagawin mo ito? Huwag ka ng maraming salita. Gawin mo na. Hindi po maaari mahal na hari. Masyado itong mapanganib. Kung may mangyari mang masama sa inyo, ano na lamang ang gagawin naming mga tauhan nyo? Ching yan. Naihanda ko na ang kasulatan. Kapag may nangyaring masama sa akin, sundin mo lang ang nakasaad doon. Simulan na. Simula ngayon, kung buhay ako, buhay ka rin. Kung wala na ako, mawawala ka rin. Ang babaeng ito, bakit ba niya nagugulo nang ganito ang puso ko? Huwag mong isiping malilinlang mo ako sa pagsasabing wala kang maalala. Habang buhay, ay hinding-hindi ka makakaalis sa akin. Ang mga alaala mo ay isa lamang pabigat sa akin. Kung patuloy mo akong kukulitin, mas lalo ko lang kamumuhian ang dati kong sarili. Isa kang baliw. Baliw nga ako, pero ang pagkabaliw ko ay dahil sa iyo. Sa buhay na ito, sa akin ka lang dapat. Maylin, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong magiging maayos ka. Yuekin. Yuekin? Gising ka na sa wakas, kumusta ang pakiramdam mo? Nawala na ang lason sa katawan ko. Muli mo na naman akong iniligtas. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, kundi si Murong Jinghe. Siya? Oo. Gumamit siya ng ritual ng pagpapalit ng dugo. Ibinahagi niya ang lahat ng kanyang dugo sa iyo para lang mailabas ang lason. Ritual ng pagpapalit ng dugo? Isa iyong bawal na teknik. Maari siyang mapahamak doon. Nasaan siya ngayon? Huwag kang mag-alala. Maayos lang siya. Nagpapahinga siya sa kabilang silid. Pupuntahan ko siya. Ang iyong buhok. 3,000. Tibla ng alalahanin? Sa loob ng isang gabi ay naging kasing puti ng niebe. Ngunit ito ay dahil lamang sa bugso ng niebe sa labas ng bintana kagabi na sadyang napakalakas. Mabuti na rin ito. Dahil sa kalagayang ito, ay mas babagay na ito sa hairpin na ito. Kung ang puting buhok na ito
ang kapalit ng iyong panghabambuhay na kapayapaan ay hindi ako magsisisi kailanman. Tay, Nay, at sa bunsong kapatid ko. Nandito ako para dalawin kayo. Uncle Su, Aunt Su, narito po ang nakababatang si Murong Jinghe. Kung hindi dahil sa inyong kabutihan at sa pagligtas niyo sa akin noon, marahil ay matagal na akong nawala sa mundong ito. Ngunit nadamay ko pa kayo. Kaya't nagdanas ng aksidente ang pamilyang Su. Patawad po sa ginawa ko sa inyo. At pati na rin kay Maylin. Si Maylin ay bata pa lamang noon nang mawalan siya ng pamilya. Sa loob ng maraming taon, kahit na palagi ko siyang pinoprotektahan, itinago ko ang katotohanan dahil sa takot na baka magtanim siya ng galit sa akin. Marami na siyang pinagdaan ng hirap. Sumusumpa ako na sa habang buhay ko, ibibigay ko ang lahat. Mapanatili lamang siyang ligtas. Kung ang pagputi ng aking buhok ay kapalit ng kapayapaan ng iyong buhay, hindi ko nahahayaang muling sumama ang loob niya. Tay, Nay, wag po kayong mag-alala. Maayos na po ang buhay ko ngayon. Nahanap ko na rin ang taong makakasama ko habang buhay. Nang alisin ang dugong ito para idugtong sa buhay, ako, bilang isang nabubuhay pangasawa, sa pamilyang Su na sementeryo, ay iginawa ang aking sarili ng lapida. Maylin, kung hindi man tayo nagkasama ng mahaba, ay magkasama naman nating haharapin ang huli. Mula ngayon, sa bawat ihip ng hangin at liwanag ng buwan, sa bawat bundok at ilog ng panahong lilipas, ay makakasama kita sa bawat sandali. Hindi naiisipin ang nakaraan. Hindi nakakabahan sa kinabukasan. Dahil ang taong nasa harap ko ay ang sagot sa habang buhay kong hinahanap. Mula rito, ay magsasama tayo bilang mag-asawa. At mananatiling tapat ng walang alinlangan.